Hi, welcome to Bukasyon Podcast. My name is Randel Serrano. Open-minded ka ba? Enjoy listening as we talk about stories of calling and discernment to priesthood, religious life, single blessedness, and married life. Bukasyon is also being open to God's possibilities in your life. Hi everyone, welcome to Bukasyon Podcast. And today is episode 10. Diocesan na religious, pwede ba? You know, I've been talking about here in Bukasyon Podcast about 4 states of life. The priestly life, religious life, single blessedness, and married life. And I know for sure na there is diocesan priest and there are religious priests. Pero pwede bang diocesan religious? Meron bang ganon? And today I'm so blessed with a guest, no? Na-excite ako ngayon kasi guest ko to sa Bukasyon Podcast. And always remember to please don't forget to follow me on Apple Podcast, Google Podcast, and Anchor app. And also, this is powered by Abundance Network. And today, episode 10, let me introduce to you my guest, Father James Del Rosario. Woo! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father James Del Rosario ng Diocese of Caloocan. Brother. Yes. Father, ikaw ay diocesan religious. Meron bang ganun, Father? Siyempre, kung isipin natin, pare tayo. Siyempre, kung diocesan kang pare, kailangan spiritual ka. Kailangan religious ka. Di ba? Okay. Sabi religious, madasalin. Pero actually po, Father. talaga naman totoo, dalawa pong klase yung mga consecrated persons. May mga diocesan priests at may mga religious priests and sisters and brothers. Okay. At yung mga diocesan saka mga religious ay mayroon sila sarili of course formation. Pero it could happen that a diocesan priest could have a vocation within a vocation. Galing. Na pwedeng yung kanyang vocation is a calling to become a diocesan priest, to serve in the diocese, talagang bumabad, maglingkod sa bayanan, sa bayan ng Diyos. Pero darating ang panahon na para bagang uhaw ka for spirituality. At ang nanaisin mo, you would look and try to find a spirituality that would fit you and that would nourish your priestly life. Amen. At yun po yung nangyari Galing. sa akin. Okay. O ikaw, Father, ngayon kasi, diocesan ka. So, tapos, you embrace a religious life. Father, bago natin pag-usapan yan, no, maganda muna siguro banggitin. Can you tell us about your story? About your vocation story? Kailan nag-umpisa yung vocation mo, yung calling mo, Father? Napapangiti ako, brother, kasi actually, dapat sabi mo, ano ka ba, diocesan ka ba o religious ka? Pero actually, nagsimula ako as a religious. Religious. As a Franciscan conventual friar. Okay. Nag-start yun nung ako ay bata, 3 years old. Ang sabi ko sa lola ko, Mami, tuwing gabi, gusto ko may bedtime story ako. Okay. Pero gusto ko yung life Ilan of taong ka niyan, Father? 3 years old. 3 years 3 old? oo. Grabe yung vocation mo, Father. Sobrang bata mo, ha? Oo. Sa edad na yon 3, sabi ko, gusto ko, bigyan mo ako ng mga bedtime stories na bago ko matulog. Pero gusto ko Life of the Saints. Okay. Yun. So every night ni lola ko, meron siyang book no, ng mga buhay ng mga santo. Of course, English yun. Okay. But tatagalogin niya sa akin pagkatapos niya basahin in English. At merong isang saint na nag-inspire sa akin. Okay. Ang pangalan niya, Saint Maximilian Mary Kolbe. Yes. Isa siyang conventual Franciscan na pare. So, religious siya. Okay. Tapos, na-touch ako doon sa ginawa niya na dahil sila ay kinulong during the war, tapos may isang taong papatayin. Okay. Tapos sabi niya, ako na lang papalit sa kanya. Nung tinanong siya ng commandant, bakit? Sino ka ba? Ang sabi niya, I am a Catholic priest. Na parang para sa akin, ang mensahe nun, hindi na importante kung ano pangalan ko. Ngunit yung aking pagiging pare means Amen. someone to be sacrifice, Amen. someone to be offered, no, in exchange for others. Kaya po ang tawag sa kanya is the martyr of love, no, the martyr of charity. Kaya Amazing. gusto kong maging katulad nitong pare na to. Okay. Kaya yun, no, kaya since 3 years old, hanggang sa ako ay nag-elementary, hanggang ako ay nag-high school, talagang hinahanap ko yung congregation niya. And after high school, no, nag-apply ako to become a conventual Franciscan. Okay, Father. Doon ako na-formed. I was with them for 13 years. Galing. Tapos, dumating yung time na naging diocese tayo sa Caloocan. And nakakakwentuhan ko yung aking parish priest, which is also a vocation
promoter. Mm. Siya yung vocation director ng time na yon. Okay. Si Monsignor Alex Amandi. Yes. Tapos, Wow, very small world, Father. Mhm. Naging formator ko si Father Alex Amandi sa San Carlos. oo. Ayun, 'di ba doctor of ano yan eh. Yes, yes. Canon law yan Yes, si yes. Monsignor. Canon eh. lawyer. Oo, tapos kinikwento niya sa akin, ito yung nangyayari sa diocese natin. Talagang nakababa tayo sa mga tao. Tapos kakulangan din ng mga pare, kaya hindi tayo makagalaw masyado. Okay. And then I realized na baka hinahanda lang ako ng Panginoon. Finorm niya ako to become a Franciscan. Kasi sa Okay. mga Franciscan na tinuturo sa atin, simplicity of life, poverty, Yes. identifying with those in the margins, yan. At syempre yung prayer life, yung spiritual life. No? Talaga ang gustong-gusto ko sa community namin, we sing the Liturgy of the Hours 5 Wow. times a day. And then we have Amazing. Eucharistic adoration every day. Amazing. So, yun. Tapos sabi ko na, gusto kong dalhin yung buhay ko bilang isang Franciscan na makapaglingkod sa sariling diocese kung saan ako pinanganak. Okay. Kung saan ako bininyagan, Okay. kinumpilan, nag-first communion. Kaya nag-apply ako. Okay. I asked permission from my congregation na merong vocation within a vocation si Lord sa akin Okay. na gusto kong dalhin yung Franciscan spirituality sa sarili kong diocese. Naging mahirap ba, Father, yung discernment mo into priest? Like, kunyari, nakapasok ka na sa seminaryo, naging Oo. mahirap ba yung pag-discern mo? Kasi Mm. lahat naman yan, Oo. Father, let's face it, it's always a discernment process. Tayo Oo. sa seminaryo, you know, I'm an ex-seminarian, so tayo sa seminaryo, every year is a discernment process. Alam natin yan na mid-year, meron tayong evaluation. Tapos yung year-end evaluation, i-evaluate ka. Father, ikaw ba in your end, nung na-encounter mo si Monsignor Amandi, Oo. no, si Monsignor Alex, naging may struggle ba? Yes, actually meron. Talagang kailangan talaga ng discernment of spirit. Yan, Yes, kasi yes. alam mo parang ang hirap gawin kasi parang you were formed 13 years as a Franciscan conventual. Okay. Tapos niyakap mo na yung ganung way of life, niyakap mo na yung ganung buhay. And then somebody, parang God is calling you to para bagang walk or journey to the para bang yung trodden road, yung para bang Yes. road less travel. traveled, road, yung ganon. Kaya nagpe-pray talaga ako. I really made a kind of discernment process talaga. And then I'm asking the Lord, ito ba talaga gusto mo? Okay. Baka mamaya niloloko ko lang yung sarili ko. Baka pinahihirapan ko lang ang sarili ko. Ito ba talaga yung plan mo sa akin? And then, habang nagpe-pray ako, I was reminded of a Franciscan saint. Ang pangalan niya, Saint Anthony of Padua. Okay. Na actually, hindi talaga siya Franciscan from the very start. Pero nagamit niya yung kaalaman niya from his own congregation to enrich the Franciscan order. Si Saint Anthony was an Agustinian. Okay. Canon regular. So, grabe. Oo. Ano yan trivia yan Opo. Ayun, so, ayun. Tawag dito, Agustinian siya. Tapos, na-encounter niya yung 5 Franciscan na mga missionaries pupunta sa Morocco to preach the word of God. Okay. So, nakakwentuhan niya yung mga yon, na-meet niya yung mga yon. Kaya lang, after 3 years, bumalik yung mga yon. Pero hindi na po sila buhay. Okay. They were already relics. Kumbaga, na-martyr sila doon sa Okay. Morocco. And then something in St. Anthony was steered, no, na baka tinatawag ako ng Diyos to preach the word of God. Hindi lang ako sa loob ng monastery namin as an Agustinian canon regular. Gusto ko yung kaya nag-apply siya to become a Franciscan. Okay. Para maging missionary siya. So, yan pala yung mga transitionary, Father? Influence mo. Oo, na parang, oo nga no, ganun yung nangyari kay St. Anthony. Again, si Mother Teresa of Calcutta. And then kapag nagpe-pray ako noon, laging may peace na pumapasok sa puso ko na maglilingkod ako sa sarili kong diocese. Galing. Kahit na masakit na iiwanan ko yung kinagisan kong family. Talagang, again, it's a kind of poverty again, a surrendering again. No po? Dahil parang inon mo na yan sa'yo na to Pero St. Francis is inviting me to let go. Amen. To let go and let God. Kaya yun, niyakap ko yung pagiging pag-apply to become a seminarian ng Diocese of Okay. Caloocan. So, Father, after nung Franciscan, imagine 13 years yan. Gaano ba katagal ang formation ng isang Franciscan bago ka maging pare? Yun, 13 years. Actually, paano na ako nun? Okay. Nasa 4-year theology na ako nun. Mag-a-apply na kami ng solemn profession. Ang nakakatawa,
yung mga kabatch ko, nag-apply sila for solemn profession, which is the perpetual promise. Kung Oh, forever yes. na yan. Oo. Tapos, ang sinulat ko na letter is letter of to be transferred. Okay. Yun yung nangyari. Kaya yun. Paano naging madali ba? Naging madali yung pag-transfer mo. Siyempre, galing ka sa religious. Tapos, siyempre, meron kang mga formators. Naging madali ba yung pagpapaalam mo na Actually, dahil for the sake of, no, for serving your diocese? actually, nahihirapan sila. Mm. Ayaw nila akong approvean, actually. Ayaw na akong approvean. Tapos, alam niyo naman tayo, masyadong nag-aaral tayo ng theology, masyado tayong cognitive, ganyan-ganyan. Okay. Di ba, Father, nasa canon law na kailangan free will? Okay. Hindi niyo ako pwedeng pilitin Okay. kung na mag-stay. Kasi Okay. may free will eh. Eh di, wala na silang magawa. Tama. Pero masakit sa kanila, no, na nalulungkot din sila actually. Parang the whole Franciscan family, kasi kilala ako sa mga Franciscans. Yes. Hala, siya pa naman yung ganito, ganon. Tapos biglang mawawala yung ganon. So, nalungkot sila. No? Kaya, ayun, pero kasi kailangan kong gawin. Pero in contact pa rin ako sa kanila hanggang ngayon. Actually, I'm being invited by my former rector, na ngayon is vicar na, assistant noong pinaka-highest, yung provincial, Okay. na magbigay ng retreat, 5-day retreat for the conventual Franciscan seminarians. Nauna naisip ko siguro hindi ako imbitahan nitong mga to kasi baka mamaya sabihin nila, nako, Hindi ka baka nakasali." mamaya. Oo, kaya naman impluwensyahan nito yung mga seminarista namin na magdayosisan. Pero Okay. siguro nakita nila na nadala pa rin yung spirituality natin eh. At the spirit naman is there, no? Kaya ba, we are just being free for God. Na malaya lang tayo para sa Diyos. Kung saan tayo dalhin, hatakin ng Diyos. Amen. Kaya yun actually yung meaning ng tali. Di ba Okay. yung mga Franciscan may mga tali Yes, sila? yes. Actually, pag sinusuot yun ng mga Franciscan, may prayer doon. Mm. Na gird me, O Lord, with the cord of purity, Mm. and extinguish in me the vices of impurity, Galing. and lead me to your heart and to your service. Kumbaga para kang tinali, Okay. tapos inahayaan mong i-lead ka ni Lord kung saan niya gusto. Galing. So Ganda. yun. Ngayon ko lang narinig yan, Father, ha? Ngayon ko lang nalaman yan yung the reason behind sa tali ng mga Franciscans. Father, tapos 13 years. So, tuloy-tuloy yun. Hindi Yeah. ka nag-regency, wala, Wala, ganun, Father. oo. Tapos, Father, nung nagpaalam ka, 40th EO ka na, Yes. paano yung transition, Father, going to diocese naman? Okay. Ang nangyari, graduation na. Di ba? Magma-March na. Oo. So, ang sabi ng mga Franciscan, sige, may vows ka pa hanggang March 19 eh. Okay. Sige, pwede kang umuwi sa tahanan nyo, pero may vows ka pa rin, and then continue mo yung studies mo. Okay. Na galing ka sa house ninyo, pupunta ka ng seminaryo para mag-aral, i-defend mo yung iyong thesis, ganyan, okay, walang problema. So, ganun yung nangyari. Tapos, pagpasok ko naman sa diocese, ewan ko, siguro kapag nandun nga yung kamay ng Diyos, inaayos niya lahat, napaplansya ang lahat. Okay. So, dumating ako March, mag-Holy Week, ang ginawa ni Monsignor, pinakilala niya ako sa parish na siya ay nag-a-apply sa ating diocese, and then after how many weeks, si Father Adrian, Yes. formator niyo rin yung brother. Yes. Ayun. Naging formator ka. Ayun. Naging formator ka Oo. sa San Carlos si Father Adrian. Si Father Adrian naman, sabi niya, ito yung mga kailangan nating requirements. So, submit mo itong mga bagay na to. And then after that, biglang tama-tama, yung mga seminarista ng diocese, merong right of acceptance. Okay. Tapos, naisabay ako doon. Wala bang ano yan, Father? Like, galing ka sa religious, kailangan mo hindi ka ba ni-require pa na mag-seminaryo pa muna? Like, wala bang ganun, Father? Sa theological formation kasi nakuha na natin. Nag-aral na tayo ng philosophy, ng theology. Ang kailangan nilang immersion sa Okay. diocese natin, yung pastoral Okay. thing. Dahil because of the diocesan, Oo. by virtue na tayo ay mas pastoral, Oo. ginagawa ay pastoral. Oo, kaya ang ginawa, 2 years akong nagpa-pastoral work. So, na-assign ako sa iba't ibang mga parishes, nakikipamuhay doon mga makukulay na mga karanasan, Okay. na nandun ka sa lugar na may pinatay na pare. Okay. Sabi sa akin ng pares, please, huwag kang lalabas kapag gabi. Kasi dyan sa tulay na yan, Mm, meron yes, dyan yes. sinaksak na pare. Yes. Ganun. I remember that news na pari na hinold up, di ba? Oo. Pinatay. Okay, naalala ko, nung pag galing ako parokya, may kasama akong kuya na ihatid ako doon sa bahay ng aking foster parents. Kasi Okay. nga, ganun kadelikado yung mga Yes. bagay. Pero alam mo yun, doon yung excitement na, okay, hindi hinahanap mo. Gusto mo ihalay yung sarili mo para sa iba. Eh di, ayan. Kung mapatay ka bilang seminarista, the Lord, bahala na si Lord dyan. Parang ganun. Ano ka, Father, immediate na, ano ka, na
na martyr. Oh, martyr. Pero wala namang gusto ng ganon. Pero Mhm. Father, naging mahirap ba yung pagka-transition mo in, like, imagine 13 years formation Mm-mm. sa Franciscan, tapos ito naging diocesan. Ngayon, nung naging diocesan ka na, Father. So, kwentuhan mo kami ano yung mga experiences mo. Like, nadadala mo ba yung mga ginagawa mo bilang Franciscan nung diocesan ka? Yun ang maganda kasi nahubog ako sa Franciscan life eh. Nandoon yung life of prayer, Mm-mm. life of simplicity, kaya dala ko yun. Okay. Tapos, napakadali ng lahat. And then actually, I was full of joy. I was enjoying yung pastoral ministry kasi kaya nga ako nag-diocesan kasi I want to be involved. Gusto ko ibabad yung sarili ko. Kaya nag-enjoy ako actually during the time ng 2 years no, Yes. before ordination. And during that time, I was also studying ng liturgy. Okay. Ayun. So, hindi ko pa natatapos yung aking thesis. Kaya hopefully, no, this coming year ay ma-continue ko yun para makapag-masteral, matapos natin yung masteral natin. And then maka-forward tayo sa doctorate. Pero actually, sa buhay diocesan, syempre, naka-assign ka sa mga parokya. Syempre, may mga struggles yan. May mga Yes. problems yan. So, wala namang perpektong buhay. Sabi nga ni Tama. St. Thomas Aquinas, tayo daw mga tao, we are half angels and half beast. Sabi niya. Okay. No? Kaya, kumbaga, nandiyan talaga yung mga humanity, no, na dadating sa buhay natin, yung mga stressful moments, trying moments in life. Pero Father, ano ka eh, by heart, Franciscan ka eh. I mean, realizing your life as a diocesan. Iba, Father. Wala kasing, of course, meron naman pinaprofess sa mga diocesan priests na vows of poverty, chastity, and obedience. Pero kayo, Father, mas stressed sa sa buhay ng isang Franciscano eh. So paano mo dinil, Father? Like syempre, ito kasi dito sa bilang diocesan, you are open to the world. Whether we like it or not, you are open to like in a different life na hindi parehas ang simplicity, Father. Paano mo dinil yun, Father? Actually, the very shocking thing is, because of the misunderstanding of the laity about the vows, kaya nagkakaroon ng a kind of parang scandalous view of the life of the diocesan priest. Sabi, yung mga religious may vow of poverty yan. Pero yung mga diocesan, wala yung vow of poverty. Yes. So, ano bang ibig sabihin nun actually? Actually, it is in the cognitive again. Okay. It is in canon law again. Nasa batas. Kasi, kapag sinabi mong may vow of poverty siya, ibig sabihin, he is not allowed to own property. Okay. Kumbaga, hindi ka pwede magkaroon ng lupa, hindi ka pwede magkaroon ng kotse, mga ganong bagay. Kumbaga, more on the material things na hindi mo pwedeng i-own yung mga bagay na yan. That's Yan as a religious. Father. As a religious. As a religious. Pero sa diocesan, hindi siya nasa level of vows, pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi mo ililive yung life mo in a simple way, in a simple life. Merong mga bagay na you need to own para makapag-serve ka in ministry. Galing. And you are using it not just for your own, kasi pwedeng isang Franciscan, okay, hindi akin to, pero ang gusto ko yung, brother, ng pinakamahal na laptop. Ako, MacBook. Gusto ko, MacBook ang gagamitin ko. Kailangan ganitong halaga. Tapos, mahal na mahal niya yung laptop. Religious siya, mahal na mahal niya yung laptop na yun. Talagang iniingatan niya, nililinis niya. Talagang baby ko to. Kapag may ibang humawak, ay, huwag mo hawakan to, malisira yan. Kumbaga, kapag ganun ka, you have a vow of poverty, pero ganun ka, parang, sandali lang. But may question tayo dyan about your life of attachment and detachment sa mga bagay. Pero pwedeng isa kang diocesan priest na meron kang sasakyan na simple lang, maayos lang, pero kasi meron kang mga mission sa mga remote places na kailangan mo yung sasakyan na yon na gagamitin mo. Na meron kang laptop, ako nga season ako, yung laptop ko, ano lang. Okay. Kumbaga, nakaka-problema nga yung mga live streaming namin dahil sa laptop na yon. Na yung bang alam mong ginagamit mo yan for the glory of God. Amen. Kaya ganun din, if either you are a religious or you are a diocesan, yung how you view things ang Galing. importante. Kung Galing. paano mo nakikita na itong bagay na to pinagkatiwala sa'yo para magamit mo
in service to God and His Amen. people. Ako, Father, ang na-pick up ko sa sinasabi mo, Father, it doesn't matter kung religious ka or diocesan ka. It's about the position of the heart. Tama ba ako, Yes, Father? amen. Kasi Oo. parang ang napipick up ko, Father, parang like kunyari sa isang diocesan, necessity kasi dito sa Metro Manila or even in my experience sa mga nakakausap ko sa probinsya, na kung pupunta siya sa iba't ibang lugar, kailangan niya ng motor Yes. or kailangan niya ng sasakyan Mm-mm. para magawa niya yung kanyang pastoral duties. Father. Mm-mm. Tama, Yes, Father. oo. So hindi yun, it doesn't disqualify yung vow of poverty Mm-mm. na meron siyang pag-aari. Pero, Oo. syempre, Father, iba naman yung kunyari, Volvo yung sasakyan mo. Oo. Ibang usapan naman yun, Yes, Father. oo. di ba? Hindi mo na magagamit yun ng ganun. Magastos yun sa gasolina. Oh, correct. Hindi practical, di ba? Maybe not even in practicality, not even out of practicality. Mm-mm. Pero syempre, doon pumapasok yung sa pananaw naman ng mga laity, di ba parang masyado yatang lavish. Oo. Ganun ba, Father, yung meron ba mga rules sa ganun? O, kailangan ganitong brand ka lang ng kotse. Yung China lang kukunin mo. May Hindi mga- ganun ba, Father? May mga directives kasi kami bilang diocesan priest na Okay. ito yung spirituality of a diocesan priest na you are invited to live a simple life. Lagi inuulit siya ng mga Tama. Santo Papa natin Yes, yes. and everything. Ng obispo. Kaya yun ang dapat nina-invive natin. Mm. At yun yung maganda galing kasi ako sa religious life. Yes, yes. At yun yung dala ko, no? As a diocesan priest. Okay. Yung ganun. So, yan, Father, buti maganda. Hi, yung- welcome to maganda Bukasyon na Podcast. nililino mo kasi Enjoy a lot listening of as we people talk about stories are of calling and confused. discernment to priesthood, religious life, single blessedness, and married life. This is powered by the Abundance Network. I had an encounter with somebody who is a manager in a big mall. Mm-mm. Tapos nagdi-discern siya entering a religious life. Gusto niyang, hindi niya pa alam kung mag-religious ba siya or diocesan siya. So, parang he was discerning. And I was so amazed with this person, Father, ang taas ng posisyon, nag-resign. Talaga nag-resign talaga siya. Tapos ngayon, he's inside a seminary na with a religious congregation. And nakikita ko talaga, sobrang enjoy niya, Father. Father, ngayon, diocesan ka, Father. So, ngayon naman, you are embracing, you are now a Carmelite Carmelite. Ang tertiary. tawag dyan, Father? Tertiary. So, Father, kwentuhan mo naman kami na ikaw ay diocesan, you're now embracing a spirituality, a religious spirituality. So, how does it work for a diocesan? Ayun. Siguro napapansin niyo yun, na tayong mga tao, habang nakakaedad tayo, parang mas lumalalim tayo. Yes. Di ba nagigets niyo yun? Nakikita niyo yung ganong Yes, yes. bagay sa ating mga buhay. So, ganun din, parang, feeling ko parang ganun din nangyari kasi nasa 40s na ako ngayon. Okay. So, nagmi-midlifing na ako ngayon. So, I was formed 13 years with the Franciscans. So, religious life. Yes. Tapos, diocesan ako ngayon for 10 years. At naalala ko, nung ako ay nasa aking 7th year ng priesthood ko, hinahanap-hanap ko yung spirituality. No? Okay. Kasi napaka-active ko sa ministry, service, sa mga tao, sa parish, sa diocese, as director ng liturgy. Pero may hinahanap yung puso ko, yung Okay. spirituality, yung buhay, ugnayan sa Diyos. Actually, sabi nga ni Saint Benedict, sabi niya sa rule niya, na ang talagang magbibigay sa iyo ng kasiyahan is to seek God, no? So yung lahat ng mga bagay, mga pinagagawa mo, those are just gifts from God. Pero dumating sa punto ng isang Benedictine saint din, follower ni Saint Benedict, si Saint Bernard, sabi niya, Lord, don't give me your gifts. I want you. So, Amen. yun yung nasa life ko noon na hinahanap ko ang ugnayan ko sa Diyos. And then, dahil may devotion ako kay Saint Teresa of the Child Jesus, Okay. I was reading the life of Saint John of the Cross and Saint Teresa of Avila. Actually, Yes. I read yung Dark Night of the Soul Yes, ni yes. Saint John of the Cross. Tapos, hinahanap ko yung a life na you belong to a certain community that prays. Okay. No? The Franciscans, we have the community of full of joy and fraternity and love for each other. And then, pero, yung nga, lumalalim yung hinahanap mo eh. Oo. Ngayon naman, I'm looking for a community that prays. Tapos, biglang na-encounter ko itong mga Carmelites. Actually, since seminary time, meron akong spiritual mother na Carmelite na mongha. Okay. At hindi ko lang alam, biglang
nakita ko sa may nag-post sa Facebook, sa YouTube ng tertiary Carmelite priests na diocesan priests sila, pero they asked to be affiliated to the Carmelite family to be able to live the spiritual life ng mga Carmelites. So, nag-apply ako sa kanila. Okay. At yun yung parang masasabi natin na yung Carmelite spirituality of prayer, union with God, solitude, flows in my life, in my ministry as a priest. Na hindi ka lang puro trabaho ng trabaho, pero meron kang pinanghuhugutan. Yung Carmelite spirituality. Meron ang book na The Soul of the Apostolate na mapapagod ka kung work ka lang ng work ka lang ng work. Yes. Kailangan may panghuhugutan ka doon. At walang iba yung kundi yung union with God and yung prayer life. Kaya yun, naging Carmelite ako bigla. Okay, Father, medyo sensationalize ko na onte. Okay. Pero bakit hindi ka nag-Franciscan? I mean, bakit galing ka ng Franciscan eh? Bakit hindi, if you are trying to embrace a spirituality, bakit hindi ka na lang nag-Franciscan na lang ulit? Dahil alam mo naman yung buhay na nun, Father. Actually, tawag dito, dinusyon ko din yun. Okay. Ang dami na, yung mga Franciscan, they are always inviting me, o sumama ka na sa tertiary natin, mag-Franciscan ka, ganyan-ganyan. Pero sabi ko nga sa'yo, para bagang, again, a vocation within a vocation, na parang you're looking for something more. Okay. Na, actually, I was able to read na the whole life of Saint Francis of Assisi. 3 volume po yun. Yes. Apat nga yata eh. The Saint, the Founder, the Prophet, ganyan, no? Yung lahat ng writing about Francis, and then the life of Francis, iba't ibang views and everything. Dala ko na yan eh. Kasama ko na yan eh. Pero alam mo yun, you are like a sponge na para bagang gusto mo pa, you want to learn more. Okay. You want to learn more. Para bagang, sabi nga, di ba, parang holistic tayo. Yes. Parang, sabi nga ng isang madring kaibigan ko, sabi niya, anyway, in heaven, we will be all in all. Yes. Sabi niya, lahat tayo, magiging lahat-lahat. No? Yes. Kaya, ano mo gusto mo? Omnibus. Oo, parang niyayakapin mo yung lahat. Kaya, ayun, yun naman, yung bang, a desire for a deeper knowledge and relationship with God, draw me to the Carmelites. So, mas nakita mo sa Carmelites, Father. Oh, pero dala ko yung Franciscan, yan, nandyan na yan. Yeah, okay. Like, Sige. parang let's say na my lifestyle is Franciscan, Okay. my mission is a diocesan, and my spirituality is Carmelite. Parang ganun. Actually, I was formed by the Don Bosco, by the Salesian. Okay. Kaya maano ko sa mga young people eh. Yes, So, yes. dala mo yung So, parang Father, sponge. having a mix, para kang mekos-mekos, Father. So, mekos-mekos ka. So, ikaw, Father, gusto ko yung sinabi mo, Father, ha? By mission, yung sabi mo, Franciscan, My heart is Franciscan. By mission, My mission is you are a diocesan. And my spirituality is Carmelite. Pero, ano ka pa rin? Medyo Salesian ka rin. Pero may Salesian din halo. Pero kung ikaw tatanungin, Father, kung ikaw mag-define sa sarili mo, ano ka? How do you define yourself? Ako. Parang ang dami ko dinaldal. Hindi ko ano ka, masabi. so, parang medyo boy abunda ako ngayon. So, Father, ikaw, i-define mo sarili mo, ano ka? Kung ano ko, lahat yan nagsisink in in being a son of the Father. Amen. A son Ganda. of God. Amen. Na yun ang pinaka-importante eh. Kasi pwedeng mawala yung pagiging Franciscan, Oo. pagiging Carmelite, pagiging diocesan. Pero yung pagiging anak ko ng Diyos, yun yung identity ko, no? Bininyagan ako. Kaya Amen. yun yung dala ko. Yung mga iba, hindi yan yung core. Okay. Nasa periphery lang yung mga yun. It only helps. Okay. But what is the core is, you are the son of the Father. Amen. And you are doing what is being embedded on you by God. No? To fall in love with God, to be with God, and Ganda. everything flows from that. Parang naisip Love ko pala yung relationship. prayer of Francis Xavier yan, di ba? Yung parang prayer niya na kahit walang, it was a song actually, di ba? By Himig Jesuita, di ba? Yung sabi niya kahit walang apoy, kahit yung pagmamahal ng Diyos, Father. So, anyway, Jesuit naman yung, hindi mo naisip mag-Jesuit. Pero mahilig ako mag 30-day retreat and then yung silent retreat, Yeah. ganyan. So, Father, ngayon naman that you are diocesan, tapos embracing a Carmelite spirituality, Father, how does that change your ministry now? Ikaw bilang isang pare. Yun, dati ang nasa isip ko lagi, kailangan ko mag-work, kailangan ko magtrabaho, I need to
nakasentro tayo sa mga titles, Okay. position, fulfillment, mga ano yung mga naiambag mo, naipundar mo, ganun. Everything in the material thing. Yes. May ganun. Pero, sabi nga, when you are midlifing and also you are embracing that particular spirituality, na nakita mo na everything passes eh. Lumilipas lahat eh. Kailangan piliin ko maging masaya. Okay. At ang magpapasaya sa akin, ugnayan ko lang sa Diyos. At yung mga ibang bagay, umaano lang. It only, tawag dito, para bang umaagos mula doon sa ugnayan sa Diyos. Kaya naging mas peaceful ako, mas relax ako. Sabi ng mga tao, Father, parang bumata ka yata tignan ngayon. Okay. Kahit na may mga puting-puting buhok na tayo. Ayun. Part of life, Father. So, pero Father, ibig ba sabihin, Father, like, ikaw mas nakita, syempre nakita mo, ang maganda kasi sa'yo, you've seen the facets of everything. No? The both sides of everything, like, you came from religious life, tapos diocesan. Father, may kulang ba, Father, pag being like sa buhay ng diocesan priest? Alam naman natin yun, naging parish priest kayo, Father. Nagkasama tayo sa Santo Niño de Passion Parish sa Navotas. Nakita ko kung paano mo binuo yung from a chapel, tapos ito naging from quasi parish, naging parish itong Santo Niño, Father. Father, ano ba yung ikaw ba nakita mo na ito kasing kulang sa buhay ng diocesan eh. Like the centrality of prayer, Father, di ba? Alam mo yan, ako yung liturgy, you've been mentioning about the liturgy of the hours, di ba? Minsan sa sobrang kabisihan, hindi na talaga nagagawa yung pagpanalangin, which is essential. Ikaw, Father, anong pananaw mo ng Father? Actually, every person is created by God unique, di ba? So ako parang mekos-mekos, halo-halo. Yes, Pero posibleng mayroong tinawag si God na isang young person, a young man, to become a diocesan from the very start and diocesan through and through. Amen. Pero kasi it depends on how you would find God in your life, no? And how you try to look for supports and helps sa buhay mo na magsusustain sa'yo sa buhay, sa ministry mo. Father, share with us paano yung buhay mo bilang isang pare? Ayan. So, nabanggit nga natin na ang pinaka-focus niya is ministry, pastoral ministry, service for the people. Pero, nakuha ko sa aking formation as a religious, focus sa formation as a Franciscan, and now living a Carmelite life, the centrality of prayer. Amen. No, bilang isang diocesan priest na pwede kasing marami tayong mga kapatid na diocesan. Naranasan ko yon. Na wala na akong time magdasal kasi kailangan kong matulog, kailangan kong magpahinga, o kaya naman dami kong ginagawa. Alam mo ba na bilang diocesan priest, may mga time na pupunta kami sa kwarto namin na babagsak na lang kami sa kama. Okay. Hindi na kami nakapagkukumot. Nangyari sa akin yan some days ago din, di ba? Okay. But you are so busy, ang dami mong ginagawa. Kaya sabi ng mga tao, Father, hindi ka ba nalulungkot sa buhay mo? Hindi ka ba nagiging lonely sa buhay mo? Ikaw lang mag-isa sa buhay. Parang sa totoo, gusto ko sabihin, actually, mas gusto ko nga na tahimik ang buhay, no? Na walang mga tao kong kasama. Kasi lagi ko kayong kasama. Di ba? Parang ang ingay, ang gulo. Pero kailangan yun. That's joy in service in ministry. Pero dating yung time na kailangan mo ng silence and solitude. At yun yung nakuha ko sa Carmelite spirituality. Kaya ngayon, yung aking lifestyle ngayon, yung buhay ko, so gigising ako ng 5 o'clock, and then I would celebrate Mass at 6 o'clock, di ba? And then after that, celebrating Mass, so I would do my prayer. Yes. I would pray my office of reading, and then my morning prayer. Okay. And then as a Carmelite, meron kaming kasing 2 hours of what we call as mental prayer. Pero actually, para bang mental prayer? Masakit yata ulo yun. Parang mag-isip ka masyado. 2 hours, Father. Pero actually, mental prayer is union with God. Sabi ni Santa Teresa of Avila, prayer is nothing else than being with the one whom you know loves you. Kaya after ko ng office of reading, after ko ng morning prayer, I would have 1 hour in the morning. Okay. Na nakaupo ka lang doon before the Blessed Sacrament in Eucharistic Adoration. Makikwento ka lang kay Lord na, Lord, nasan ka kagabi sa buhay ko, kahapon sa buhay ko, paano ka gumalaw? May pagkakataon ba na iniwanan kita? May pagkakataon ba na dininay kita? Yung gano'n, no? Para ba nakikipagkwento ka lang sa kaibigan mo? Na para sinasabi mo lang yung mga plans mo, yung dreams mo, yung life mo. Actually nga, pagpatapos na yung 1 oras, para bagang, ay,
matatapos na pala, parang Okay. kulang pa, parang Okay. ganon. Kasi nga, para bagang pag binabad mo yung sarili mo, para akala ng iba prayer is para bagang waste of time. Yes. Pero actually, yes, in a way, it's a waste of time, but wasting time with the one you love. Amen. Di ba? Ganda. For example po, brother, di ba, ikaw naman, di ko naman bibilangan yung oras kasama yung mahal mo, yung Yes. jowa mo, yung asawa mo, di ba? correct. Para bagang kahit na buong araw kayo magkasama, okay lang, di ba? Kahit minsan nga, di kayo nag-usap, baka nakitingin na lang kayong dalawa, pero masaya na kayong dalawa. So, Amen. ganun din, no? Kailangan din namin we need intimacy. Mm-mm. Intimacy with God, no? Okay. Kasi if we would not look for intimacy with God, we might end up looking it in the wrong places, Right. 'di ba? No? Kaya yun, Right, so tama. 1 hour in the morning. And then ministry na ako niya, no, kasama kami ni Brother JL at kung ano Yes. pinagagawa. Tapos sa mission station, kung ano yung kailangan, mga demands doon, mga requests doon, ganyan. And then pagdating ng gabi, by 5 o'clock, medyo na ako, nagre-relax na tayo, nagkapahinga na tayo, nag-messenger na tayo. And then by 6 o'clock, yun na yung time ko na may mga check-in ako, mga emails and everything. 7, dinner. After ng dinner, pasok na naman ako sa dasal. Okay. Kasi Grabe, mag-evening prayer na ako noon. Mm-mm. Saka sinasama ko na yung night prayer. Tawag na combo. Kasi pinagkasama mo na yung Oo nga. mga dasal. Late na yung evening prayer mo, para Oo. umabot na sa night prayer. Oo, di ba? Dikit na silang ganon. Okay. So, ganun. Tapos another silent prayer again with the Lord. Yung mental prayer again Grabe, with the Lord. Father. Parang na-amaze ako sa'yo. Parang, Father, like, you know, that I served as lay minister also in the chapel. If there's one thing that I was amazed with you was when you invited me and Jomar na tumulong sa'yo na mag-distribute dito sa area. Oo. Nasasakupan mo sa Kwasay Parish Yes, mo. opo. Father. And Father, ano yung nagmo-motivate sa'yo, Father? Kasi Father, in my experience, manghang-mangha ako sa mga tao na nung dumating tayo doon, Father, iniintay namin kayo nung last week pa, iniintay namin kayo nung Monday. Father, what motivates you doing that to the people? Like, pwede naman, Father, magpunta kayo dito sa simbahan, kayo pumunta rito. Pero Father, sinuong natin like 70 plus people, na tatlo lang tayo, di ba? I mean, that is something. Tapos, why, Father, what brings you, or what gives you that desire to do that, Father? Yun. So, naalala ko, di ba, sabi mo nga may pagka-tradition din ako. Okay. Di ba, sabi ni Don Bosco, galing sa, ewan ko kung saan ba sa Old Testament yun, sabi niya, give me souls, take away Yes. the rest. No, Yes, sabi. Yung bang gusto mo makapagligtas ng kaluluwa, kaya ka nga nagpare. Yes. Kaya ka nga, kasi gusto mo to save souls. You want to lead people towards God. Sa kasalukuyan ngayon, hindi na yung pupunta sa mga simbahan. No, because we could say maybe may mga nangyari sa buhay nila because of the poverty they experience, para bagang di na nila kailangan ng spirituality, sa pagka-busy nila, and then naging way of life na nila yon. Amen. Kaya nga, di ba, meron tayo tatawag na new evangelization. Na we evangelize the sacramentalized. Na hindi pwedeng si Father na sa simbahan lang maghihintay ng sisimba. Yes. So, kasi kapag ganun, sabi nga po, di ba, sabi ni Brother JL, no? Quoting Brother JL, nasama siya sa mga listahan ng mga santo, no? Kukuha ko sabi niya- relic mamaya. No? If something is not growing, it's dying. No? Sabi niya. Kaya sa akin, kailangan ibaba natin yung sarili natin. Kailangan nakita ng bayan ng Diyos, yung simbahan na umaan sa kanila, bumababa sa kanila. Actually, may pari na nagsabi sa akin, ma-assign ka sa ganitong lugar, huwag kang magsutana dyan kasi baka ma-out of place sila sa'yo, ganun. Pero alam mo, nung sinubok ako magsutana, pumunta sa kanila, the other thing around Okay. nandiyan si Father, may papabless po kami, may papaganoto kami. Okay. Yung alam mo yun, yung para bagang, actually they are not running for you for pera. Kasi ang nasa isip ng iba, pag simbahan, manghihingi lang yung mga yan. Hindi They are looking for spirituality. Uhaw sila sa Diyos. Uhaw sila sa Diyos. They're looking for union with God. Na makita pa rin nila yung pare na nakasutana. It's already spirituality, God among them. Alam mo, brother, Amen. sa Santo Niño de Passion, nung bago... Ano yan, Father, ha? Incarnation yung sinasabi mo, Yes. Father. Sa Santo Niño de Passion, nung bago akong assign doon, ay, di ba nag-street mass
And then after the street mass, pag-uwi, ako na lang mag-isa. Okay. So, nakasuta na ako, gabi. Oo. So, merong isang grupo ng mga family na nagpa-party sila. Okay. Siguro merong may birthday, ganyan. Naglalakad ako pa uwi, ganun. Alam mo yung maliit na bata, lalaki, dala niya yung daruan niya. Tapos tinuro niya akong ganun. Sabi niya, God. Yung sabi niya, God. Tapos may Okay. pagkakataon din naman na dumadaan lang din ako sa street. Nasa loob ng bahay yung family, naghahapunan. Kasi nga after lang ng street mass. Tapos takbuhan yung mga bata palabas. Jesus, hello. Kumbaga, Yes. you become a presence of the Lord Galing. doon. At Yan na lang, Father. we do not know. Pwedeng hindi sila mapunta sa simbahan pa rin. Pero you have touched them eh. Amen. And then the Lord, para baga nag-implant ka na ng faith sa kanila. And then ang Diyos na yung bahalang magpalago noon Amen. sa buhay. Kaya Ganda. yun yung nagmo-motivate sa akin kasi nagpari ako to save souls. Nagpari ako to lead people to God. Not just about the sacraments, Yes. but by my very presence among them. At yun naman yung ginawa ni Jesus, di ba? Nila St. Paul, nila St. Yes, Peter. yes. Nakipamuhay lang sila sa mga tao. At yun yung beauty nung buhay ko bilang diocesan. Yes. Na nandun yes. ka, kasama nila, nakababad ka sa kanila. Amen. And then, malilid mo sila papalapit kay Lord. Gusto ko yung term mo, Father, na bumababad ka. I mean, talagang, kasi hindi mo naman maintindihan kung ano yung puso nila eh. Diba? Yes. Hindi mo naman maintindihan kung ano yung nararanasan nila unless you are there. And I've seen, Father, you were there. You were there nung dito sa experience natin dito. And even looking back at that Santo Niño de Pasión sa Navotas, na parang talagang you were in the middle of the people. So Father, yun yung ginagawa mo. Father, ito naman, how does it, kumbaga parang how did it help you now, ngayong ginagawa mo tong ministry mo with your spirituality, Father? Ayun, dahil nga doon yung hugutan ko ng inspiration, doon yung hugutan ko ng lakas. Sometimes, uuwi ka, pabigat yung puso mo, Okay. may mga negative encounters ka, may mga negative experience ka. So, siyempre, sabi nga nung isa kong kaibigan, alam mo, Father, kami, nakikitungo lang kami sa kamag-anak namin. So, kung meron kaming 3 anak, o di ba kami, nakikitungo kami, nakikipamuhay kami sa kanila, nag-a-adjust kami sa kanila. Pero ikaw, Father, kung 16,000 yung parishioner mo, kailangan mong mag-adjust, kailangan mong makisama, kailangan mong parang mag-adjust. Yes, yes. Sa 16,000 na tao. At Okay. stressful yun, mahirap yun. Para bagang, kaya di ba napapasan nyo minsan, may mga paring masungit, Yes, may mga yes. paring magagalitin. Yung hindi na naiintindihan ng mga tao yun. Oo. Diba? Parang tingin lang nila, si Father ang sungit. Di ba, Oo. ganon. May paring nagtatago, Oo, ay yes. nagpakita sa mga tao. Tama, tama. May paring laging wala, yung ganun. Kasi nga, tawag dito, dumarating yung point na para bagang patang-pata ka na, para bang Oo. naibuhos mo lahat ng bagay. Tapos, Okay. pagod ka na, Mm. kaya kailangan may pangkakahawakan ka, may pangkakapitan ka. At yun yung dulot ng Carmelite spirituality na, Lord, nandito ako. Pagod na ako, Lord. Okay. Meron ako napagalitan. Okay. Meron ako nakaaway. Meron ako napagsabihan, Lord. Panginoon, patawarin niyo ako, tulungan niyo ako. Paano ba ako mas magiging patient? Gaya. So, doon ka huhugot. Doon ka Yes. huhugot ng ano. Pero of course, wala namang perfectong pare. Correct, So, correct. pag gigising mo na umaga, you are the same, no? Yes, yes. Na fallen na Tama. tao. Pero at least may inspiration ka na and you can manage, no? Amen. Sabi nga, we could not learn new things. We could not unlearn what we have learned, but we can learn new things. Amen. At yun yung dulot ng spirituality na, mas nagiging patient nga ako. Alam mo ba, meron akong kaibigan na paring diocesan, nakakatawa. Kasi sabi nung kanya mga parishioner, mga sekretary, na gano'n, alam mo, Father, simula na nag-Carmelite siya, nag-third order siya ng Carmelite, dati lumilipad ang plato dito. Okay. Pinakita pa nila, may pinto ang basag, gano'n. Pero ano mo, nag-Carmelite siya, Father, naging mas patient siya, naging mas loving siya, hindi na maintindihan. So, gano'n, no? Kasi nga meron ka ng, you now have your positive coping, no? Amen. Yun. At yun yung nakukuha natin sa union with God na tinuturo ni Santa Teresa, Amen. ni St. John of the Cross, ni Teresa of the Child Jesus. At yun. Father, we're talking about spiritual level. Pero Father, ikaw bilang isang diocesan priest na may religious spirituality, paano ka nag-unwind? Like, kunyari, do you still, lagi naman sinasabi yan sa mga pare na
you go out with your brother priests, sa mga kaklasmates mo, di ba? Mm-mm. Very common yan eh. Kasi sabi mo nga kanina, otherwise, wala kang huhugutan, wala kang takbuhan. Ikaw, Father, paano kapag when pressures are with you, in you na, like, ikaw ba, gumigimik ka ba, Father? Like, magmumolling muna ako para lang, medyo para mag-unwind lang ako, Father. How does it work to you? Kasi may mga pare, who loves traveling, di ba? Yeah. Wala namang masama ron eh, who loves to travel, or iba mag-hiking, or mamumundok, ganyan. Ikaw, Father, ano ang iyong outlet? Ayun. Actually, sabi nga, kailangan we move to the balance Yes, ng mga bagay-bagay. Sabi nga ng mga monks, no? Kaibigan ko yung mga Benedictine monks ng San Beda. Sabi nila, para tayong bow. Hindi ba yung bow and arrow? Yes. Ngayon kung yung bow na yan, i-stretch mo yan for 5 hours, ano mangyari dyan? Yes. It would snap, Yes. no? Mababasag yan, mapuputol yan. Kaya balance lahat ng bagay. So ako, personally, kapag kasama ko yung mga diocesan priests, no? Lalo na yung mga kabatch ko, no? Yun yung aking mga tao dito, mga source of positive coping ko din sila. Itong mga kabatch ko na to, si Father Ricky, Father Caloy, Father Joey, si Father Ken. No na kami ay, mamaya mag-aaya sila, mag-schedule naman tayo. Pag unwind tayo, punta tayo sa beach. Ganun. Papahinga kami, ganun. Pero of course, syempre, dadalo kami sa mga simbahan. Okay. So, ganun yung mga gawain namin ng mga pamamasyal, usually mga outdoors. Like, yan, nanonood ba kayong sine, Father? O mag-video kita? May mga ganun ka ba, Father? Sa group namin, so siguro parang, kasi unique lahat eh. Meron kang gagawin by yourself na yung mga iba siguro gusto Yung nilang na-enjoy mo. nag-i-enjoy nila by themselves. Siguro yung iba nanonood ng sine, yung iba nagmo-malling, iba nag-shopping, iba namamasyal, nag-out of town. Ako mas enjoy ko yung the great outdoors, yung mga ganun, yung mga camping, yung mga tao dito, yung magpupunta sa beach, magsuswimming, yan. Alam ng mga tao yan, gusto ko tubig, no? Okay. Kaya siguro napunta ako sa San Juan Bautista. So, ayan. Tapos, kasi Kaya napansin nilagay ko, ka sa mga baha, Father. yeah, oo, naputas. Malabon. Tapos kaya napansin ko na, tawag dito, na sa akin, kapag pupunta ako sa mall, pag-uwi ko, parang pagod pa rin ako. Ganon. Siguro, hindi kasi yan yung unique kasi tayo eh. Okay, yes. Unique tayo bawat isa eh. Siguro yung sa akin, more on the, kasi ko Franciscan nature. Okay. Siguro ba, ganon. Kaya yun, mas nag-enjoy ako doon. And then, kapag naman, pagod na ako, stress na ako sa ministry, sa life, I would go to the monastery. Okay. I would So, ikaw, stay Father, with yun, them. ganun yung sa'yo. Kasi Oo. syempre, may mga tao na, ako, mas outgoing. Gusto ko barkada, kausap ng tao, ganun. Kayo, ganun na outlet po, Father. Oo. I would stay with the monks, no, to spend days with them in prayer. Sumasabay ako sa Liturgy of the Hours ng chants nila. Wow. And then yung silence. Kaya nga sabi sa akin ng mga Carmelite fathers, no, dito ka lang, stay ka lang dito. Di ka namin guguluhin. Gusto mo tulog ka na dyan. Kain ka lang, dasal ka lang. Okay. So, ganun na para bagang meron kang uuwian na makakapagpahinga. Kasi siguro Amen. introvert ako eh. Yung ministry ko, very extroverted ako. Okay. Parang kung magsalita ako, parang ang bilis, di ba? Yes, Ganun. yes. Pero may element sa akin na napapagod ka din. Tama. Na gusto mo lang mag-hibernate. Gusto Tsaka, mo Father, lang lalo na pag ganyan, nasa 40s na, di ba? Medyo ka na eh. Medyo nagle-lay low ka na. Oo. Hindi ka tulad dun dati, di ba, Father? So, Mm-mm. Father, amazing story that I had with you and being a diocesan na religious, no? O diocesan religious, o diocesan na religious, o diocesan na may religious spirituality. But, Father, whatever it is, Father, ang ganda na pinapakita mo sa mga nakikinig sa atin ngayon sa Bukasyon Podcast, that it's possible that life of a diocesan having a religious spirituality is possible. Yes. And amazing story with Father James, no? Nakakasama ko si Father James sa ministry and all, even with the feast, when we started the feast na Botas before. And amazing. If you have question, please message us at bukasyonpodcast@gmail.com. And this is also available at Bukasyon Podcast YouTube, no? So you can find this if you are listening, or you can watch this in YouTube at Bukasyon Podcast. So remember that this is powered by Abundance Network. And amazing episode 10. Grabe. Thank you, Father James, for this wonderful, sa mga kwento mo. At hindi pa na tayo natatapos, Father. Maraming kwento pa. Abangan nyo ang susunod na episode. Bukasyon is powered by the Abundance Network.